Ilang beses ko nang sinabi sa inyo na huwag kayong magtinda malapit sa pwesto ko. Mamaya matakot pa ang mga customer sa inyo eh. Hala, umalis na nga kayong mag-ina rito. Halika na anak, doon na lang tayo sa kabila. Tulungan mo na lang akong dalhin doon ang ating mga paninda. Palagi na lang pong galit yang si Aling Dolor. Hindi naman po natin siya inaano ah. Diba, hindi naman siya ang may-ari ng palengke? Bakit niyo po tayo pinapaalis? Alam mo namang mula pa noon mainit na ang dugo niya sa akin. Pagpasensyahan mo na lang siya anak. Nay, parang susugod pa siya rito oh. Galit na galit. Hoy, hindi ba talaga kayo aalis? Napiperwisyo na ako sa inyo ah. Imbis na sa akin bumili ang mga tao, sa inyo pa mag-ina dahil nagpapaawa kayong dalawa. Hala, umalis na kayo. Bago ko pa itapon yung mga paninda niyo sa kalsada. Napakasalbahe mo talaga, Aling Dolor. May karapatang pumili ang mga tao kung saan sila bibili. Hindi namin kasalanan kung masarap ang tinapang tinda namin. Sasagot ka pa talagang bata ka, ha? Gusto mo yatang ilahin ko yung matabil mong dila eh. Bastos ka. Yan ba tinuturo ng nanay mo sa'yo? Palibasa mga wala kayong modo. Tama na, Dolor! Aalis na kami rito para matahimik ka na. Kahit na hindi mo naman pagmamayari ang lugar na ito, ngunit wala kang karapatang pagsalitaan ang anak ko ng ganyan. Bit-bit ang maliit na mesa at mga panindang tinapa ay nagtulungan na mag-ina upang makalipat ng pwesto. Sapagkat ayaw ni Dolor na tumabi ang mga ito sa kanya, kahit na malapad naman ang lugar. Sinipa pa nito ang bayong na pinagsisidlan ng tinapa, kaya't tumilapon ito. Ayan, diyan kayo nababagay. Makikipagkumpetensya pa talaga kayo sa akin. Sa bagay, mula pa nun, mga agaw ka talagang babae ka. Sige na, ilatag mo na ang mga tinapa sa mesa anak. Huwag mo nang pansinin ang sinasabi ng babaeng yun. Nay, wala naman pong dumadaan dito. Iaalok ko na lang po sa mga mamimili ang paninda natin. Tiyak bibili ang mga yun. Sige anak, magandang ideya yan. Ayun, Nay. Napatingin dito ang ginang. Baka bibili po siya. Bukod sa pinausukang tinapa na inilalatag sa mesa, may paninda rin silang tinapa na nakalagay sa bote na pwede nang kainin at maaaring iimbak ng 1 linggo. Dahil sa anghang at masarap na pagkakaluto, ay marami ang bumibili na sa kinaiinisan ni Dolor na kanilang kababaryo. Maliban sa pagtitinda ng tinapa, ay naging magkaribal din sila sa lalaking kapwa nila minahal. Ganun na lamang ang galit ni Dolor nang malaman na nagkamabutihan na sina Imelda at Edmund. Sapagkat mula sa pagkabata ay minahal na niya ito at umaasang mamahalin din siya ng lalaki sa kabutihan nitong ipinapakita. Ngunit tanging kaibigan lamang ang turing ng lalaki sa kanya at pinakasalan nito si Imelda. Simula noon ay kinamuhian na ni Dolor si Imelda, maging ang anak nitong si Aya. Makalipas ang 4 na taong pagsasamay namatay si Edmund dahil nabangga ng truck ang sinasakyan nitong tricycle habang papauwi sa baryo. Kaya't mag-isang itinaguyod ni Imelda ang pagpapalaki sa kanilang anak. Bili na po kayo! Masarap po tong tinapa na paninda namin! Lalo na po tong nasa bote! Ready to eat na po to mga ma'am sir! May spicy at garlic flavor po kami rito! Hoy bata! Ano yung ginagawa mo ha? Nanunulot ka na naman ng mga customer ha? Umalis nga kayo sa tabi ko pero yan naman ang ginagawa mo. Walang ya talaga kayong mag-ina. Hoy Dolor, alukin mo rin kasi ang mga mamimili. Hindi yung binabantayan mo ang bawat galaw namin. Bakit kami lang ang sinisita mo? Samantalang marami rin namang nag-aalok sa mga mamimili ah. Simula nang dumating kayo rito, naging matumal na ang benta namin. Palibasa may dala kayong malas eh. Nang dahil nga sa inyo namatay si Edmond, di ba? Huwag mong dalhin ang personal mong issue rito, Dolor. May pamilya ka na. Ngunit hanggang ngayon galit ka pa rin sa akin. Magtrabaho ka na lang ng maayos para maubos yung paninda mo.
Hindi yung pagbabantay sa amin ang ginagawa mo. Tsaka, sarapan mo kasi ang pagluluto. Ilang beses mo nang ginagaya ang recipe ko. Ngunit hindi pa rin mabenta ang iyong paninda. Anong sinabi mo? Ang sabi ko, kahit anong panggagaya mo, hindi mo pa rin makukuha ang recipe ko. Kaya gusto mo akong paalisin dito sa palengke dahil mas hinahanap-hanap ang paninda ko kesa sayo. Hindi na nakapagtimpi si Dolor at sinugod nito si Imelda. Sinabunutan niya ito, kaya't gano'n na lamang ang pag-awat ni Aya sa kanila. Aling Dolor! Bitawan mo si nanay! Ano ba? Anak, lumayo ka! Baka masaktan ka pa ng walang iyong babaeng to! Akala mo, hindi kita lalabanan, ha? Sumusobra ka na sa pangalipos ka sa aming mag-ina! Kung noon, kinahayaan lang kita! Ngayon, lalabanan na talaga kita! Bumalik ka na sa lungga na pinanggalingan mo. Simula nang dumating ka sa baryo, malas ang dala mong bruha ka. Tama na po, Aling Dolor! Nanay! Pinagtitinginan na po kayo ng mga tao! Kakalbuhin kitang babae ka. Wala ka nang ginawa kundi ang makipagkumpetensya sa akin. Hindi ako nakikipagkompetensya sa'yo! Ikaw lang ang nag-iisip nun! Dahil ayaw mong nalalamangan ka! Ang lakas pa ng loob mong sabihin yan sa akin. Samantalang mukha kang pulubi sa suot mong damit. Di hamak na mas maganda ako kaysa sa iyong walang yaka. Eh di ikaw na ang maganda! Wala namang kumukontra sa'yo! Binitiwan ni Dolor si Imelda at inayos ang nagulo nitong buhok. Dinuro-duro pa siya ng babae na namumula sa galit. Niyakap ni Aya ang ina at inayos ang napunit na damit nito. Walang yaka talagang babae ka. Pasalamat ka inawat nila tayo. Dahil kung hindi, hindi lang yan ang aabutin mo sa akin. Akala mo siguro hindi ko alam na ginayuma mo nun si Edmond. Kaya ganun na lang ang pagkahumaling niya sa'yo. May lahi ka pang aswang. Dahil kung ano-anong pinapakain mo nun sa kanya at kitang-kita ko. Anong pinagsasasabi mo? Wala ka na talaga sa tamang katinuan. Kung ano-ano na lang ang kumakawala sa bibig mo. Mahiya ka naman sa asawa mo. Dahil magpahanggang ngayon ay nilalamon ka pa rin ng nakaraan. Na kahit kailan ay hindi ka na minahal ni Edmond. Iimbagang napatingin si Mang Waldo kay Dolor. Batid itong hindi niya masisisi ang babae dahil pinakasalan lamang niya ito sapagkat pinagkasundo sila ng kanilang mga magulang. Kahit kailan ay hindi nito naramdaman na minahal siya ng asawa. Bagamat mabait si Mang Waldo at ito pang humingi ng paumanhin sa mag-ina. Oh, bakit ikaw pa ang humihingi ng pasensya sa babaeng yan? Sila tong nagsimula ng gulo eh. Halika na anak. Doon na lamang tayo maglako. Baka hindi na ako makapagpigil at hindi lang yan ang aabuti niya sa akin. Opo, nanay. Sorry po. Nang dahil sa akin napaaway po kayo. Wala kang kasalanan anak. Makitid lang talaga ang utak ng babaeng yun. Hindi marunong tumanggap ng pagkatalo. Nabasag po ang ilang bote ng tinapa, nanay. Sayang po yun. Hayaan mo na anak. Bukas, dadamihan na lang natin ang luto. Sinabihan ko na si Lolo George kanina na bibili ako ng isda sa kanya bukas. Sige po, nanay. Umalis ang mag-ina sa palengke bit-bit ang mga tinapang paninda. Inabutan sila ng ulan sa daan, kaya't nakisilong sila sa kamalig na kanilang nadaanan. Malakas ang kidlat at kulog, kaya't napayakap si Aya sa ina. Nay, natatakot po ako. Ang lakas ng kidlat. Baka matamaan po tayo. Huwag kang mag-alala anak. Hindi tayo mapapano. Nakikita mo ba tong kwintas ko? Ito ay batong mutya ng kidlat. Ibinigay pa ito ng lola mo sa akin. Kaya't sa tuwing kumikidlat, kumikislap at nadadagdagan ng bisa at kapangyarihan nito. Nay, lumiliwanag po na parang alitap-tap ang kwintas mo. Oo, dahil lumalakas ang bagong mutya. Nay, totoo po bang aswang kayo?
Huwag kang maniwala sa pinagsasasabi ng dolor na yun. Hindi ako aswang, anak. Manggagamot ang lola mo na naipasa niya sa akin ang kakayahan niya. Kaya sa tuwing magkakasakit ka at ang ibang bata sa baryo ay nagagamot ko. Iba lang ang pananaw ng ibang tao sa ginagawa ko dahil ayaw nilang paniwalaan na manggagamot ako, kundi isang aswang. Wala naman akong kinain na tao kaya malabong aswang ako. Oo nga po, Nay. Yung anak ni Aling Dolor palagi akong tinutukso na aswang daw tayo. Basta wag kang makipag-away. Pero wag ka ring magpapaapi kung sobra na ang pangalipusta sa'yo. Hanggat maaari umiwas ka na lang sa gulo. Nay, tumigil na pong pag-ilaw ng batong mutya, oh. Tumigil na kasi ang malakas na kidlat. Tayo na anak, para maubos na itong paninda natin at makauwi na tayo sa bahay. 6:00 na ng hapon nakarating ang mag-ina sa bahay. May ilang bote ng tinapang natira sa kanilang paninda. Hindi kasi ganun kalakas ang benta ng tinapa kapag nilalako nila. Hindi katulad sa palengke na ubos ng kanilang mga suki. Lalo na ang spicy at garlic flavor na tinatangkilik ng mga mamimili. Maglinis ka na ng katawan mo anak. May tubig pa naman dyan sa galon. Nay, ako na pong magtatadtad ng mga bawang at sili para po makapagpahinga ka rin. O sige, magluluto na muna ako ng hapunan. Matapos na makapaglinis ng katawan, ay agad na tinulungan ni Aya ang ina. Marami ang kanyang hiniwang sili at bawang na sahog ng kanilang special tinapa. Samantala, hindi makatulog si Dolor dahil sa sakit ng kanyang paa. At kay Imelda na naman ito sinisi. Dagdagan pa ng anak nito na umiiyak dahil sa sakit ng tiyan. Hindi ako nagkakamali na ang babaeng yun ang siyang dahilan ng pasakit naming to. Bumangon siya at paika-ikang tinungo ang silid ng anak. Bumungad sa paningin nito ang nakahalukip-kip na bunso dahil sa sakit ng sikmura. Sandali, pupuntahan ko ang malademonyong babaeng yun. Akala niya uubra sa akin ang pagkaaswang niya, ha? Pinigilan pa ni Mang Wado ang asawa dahil alam niyang makikipag-away na naman ito. Bagamat hindi nagpapigil ang babae, at tinungo ang bahay ni na Imelda at kinatok ito gamit ng itak. Hoy, Imelda! Lumabas ka nga riyan at magtutuos tayo? Akala mo siguro hindi ko alam na ikaw ang nagbigay ng sakit sa amin ng anak ko. Ikaw lang naman ang nakaalitan ko at wala nang iba. Kaya lumabas ka riyan, demonyo ka! Ay nako, ano na namang sumagi sa utak ng babaeng yun? 10 oras ng gabi ang gugulo na naman. Nay, sino po yun? Matulog ka na lang anak. Ako na ang haharap kay Dolor. Mukhang may kailangan na naman sa akin Nay, baka saktan ka na naman niya. Huwag niyo na po siyang harapin. Natatakot po ko, nanay. Hindi titigil ang babaeng yun pag hindi ko kinausap. Huwag kang mag-alala anak. Sige na, matulog ka na ulit. Binuksan ni Imelda ang pintuan at hinarap ang naghuhurimentadong si Dolora na nooy sinasaway ng asawang si Mang Waldo. Bitiwan mo nga ako! Kailangan makatikim ulit ng babaeng yan! Baka kulang pa ang sabunot ko sa kanya sa palengke at gusto pang madagdagan! Mabuti naman na tumarap ka! Walang iya ka talaga, no? Pati yan ako'y dadamay mo pa sa galit mo sa akin! Ayun, sumakit ang tiyan! Siguro nagpalipad hangin ka! Tsaka yung binti ko namamaga rin! Pinapahalata mo na talaga ang pagkaaswang mo! Ayaw na sana kitang patulan pa Dahil kahit anong paliwanag ko'y makitid talaga yung utak mo. Huwag mo nga akong igaya sa'yo na dinadamay ang anak sa galit sa mga magulang. At isa pa, hindi ako aswang katulad sa pinapakalat mo rito sa baryo. E di sana nilapa na kita. Inusog yung anak mo. Oh, etong langis. Ipahid mo sa tiyan niya para mapawi ang sakit. At yung sakit ng binti mo, dulot ng uric acid. Halata namang ikaw na ang kumakain ng tinapang paninda mo Kasi walang masyadong bumibili.
Tapos sa akin mo isisisi ang lahat ng kamalasan sa buhay mo. Umalis ka na nga, bago pa kita ipabarangay. Inihagis ni Imelda ang maliit na bote ng langis sa babae bago nito sinarado ang pintuan. Naririnig pa niya ang pagtatalo ng mag-asawa. Sumilip siya sa bintana at naaninag na hinihila ni Mang Waldo pauwi si Aling Dolora. Pagdating nila ng kanilang bahay, ay agad na pinahiran ng Ginoo ng langis ang tiyan ng anak. Maya-maya'y bumuti na ang pakiramdam ito. Kinabukasan, maagang nagising sina Imelda at Aya upang kumuha ng isda kina Lolo George na gagawing tinapa. Oh, Imelda, kumusta kayo ni Aya? Nakarating sa akin dito na nagpang-abot kayo ni Dolor sa palengke kahapon. Oho. Sumusobra na kasi ang babaeng yun eh. Hindi na po kasi makatarungan na sinisigaw-sigawan niya pati itong si Aya sa maraming tao. Pinapahiya na po niya kasi kami. Ay naku, tumatandang paurong ang babaeng yon. Bakit kasi hindi niya matanggap na ikaw ang pinili ni Edmund? At saka may sarili na siyang pamilya. Mabuti na nga lang at napakabait ng asawa niya. Hanggang ngayon, sinisisi pa rin niya ako sa pagkamatay ni Edmund, Lo. Dahil daw sa dala kong kamalasan. Ay, hindi natin hawak ang ating buhay. Sino ba ang gustong maiwan ng ating kapamilya? Doon na lang nagtatapos ang buhay niya. Kaya wala na tayong magagawa kundi ang ipagdasal ang katahimikan nila. Hoy siya, ito na yung isda. Mabuti na lamang at marami kaming huli ngayon. Mag-iingat ho kayo sa pangingisda, Lolo. Maalon pa naman. Oo nga eh. Ay siya nga pala, Ining. Mag-iingat kayo ni Aya ha. Dahil may mga usap-usapan ako naririnig na sinusugod ng mga taong nakaitim ang mga bahay. Marahil yung tinatawag na mga ngatok na aswang. Mga ngatok na aswang. Kwento rin yan ni Inang sa amin noon eh. Ilang dekada na ang nakalilipas. Pero totoo sila, Lolo. Dahil minsan na silang nakasagupa ni na Inang at Tatang. Totoo man sila o hindi, kailangan pa rin nating mag-ingat, lalo na yang si Aya. Huwag mong iwang mag-isa yan. Opo, Lolo. Sige ho. Salamat sa isda ha. Ito palang tinapang garlic flavor. Alam kong paborito nyo to eh. Ay, oo nga pala. Hinahanap-hanap namin ng Lola Miding mong lasa eh. Sige po, Lo. Uuwi na ho kami. Papausukan ko pa kasi ang mga isda upang may maitinda kami bukas. Tinanaw ni Lolo palayo ang mag-ina. Kahit hindi niya kadugo ang dalawa, itinuring niya na itong kapamilya. Dahil naging malapit na ang mga ito sa kanya. Ilang sandali muling nanumbalik sa isipan ni Aya ang sinabi ni Lolo tungkol sa mga ngatok na aswang. Nay, totoo po ba ang aswang na sinabi ni Lolo George? Oo, anak. Minsan na yung naikwento sa amin ng lola mo. Sila ay uri ng aswang na kumakatok tuwing gabi. May mabalasik na mukha at matatalim na mga ngipin na siyang pumapatay ng tao. Kinukuha nila ang mga lamang loob at sumisipsip ng sariwang dugo. Pinakapaborito nilang biktimahin ay ang mga buntis at saka mga bata. Nakakatakot naman po sila, Nanay. Ibig sabihin, anumang oras susugod sila sa bahay? Kaya kailangan na maging mapagmatsyag ka. Marunong din silang gumaya ng boses ng mga taong kakilala natin. Kaya't huwag basta-bastang bubuksan ng kumakatok. Bakit kagabi pinagbuksan mo si Aling Dolor? Paano mo po nalaman na hindi siya mangangatok na aswang? Sa lakas ng boses nun, na halos masira na ang ngalangalan niya. Alam kong hindi siya aswang, kundi iskandalosa. Malalaman na mangangatok na aswang kung 3 beses itong kakatok, tapos hihinto. Tapos kakatok na naman na may malumanay na boses. Kaya pala nakilala mo agad si Aling Dolor. Walang katulad kasi siya. Siguro mahihirapan ng aswang sa paggaya sa kanya. Sinabi mo pa. Habang naglalakad ay nabangga nila ang mag-amang may bitbit na mga gulay. Kagaya nila'y naglalako rin ang mga ito.
Tanging tipid ng ngiti ang iginawad na mag-ina sa kanila at agad na lumakad palayo. Nay, katulad rin natin sila na naglalako. Ngunit mas maswerte pa po tayo dahil parang mas mahirap po ang sitwasyon nila kaysa sa atin. Wala po silang suot na tsinelas oh. Nay, ibibigay ko na lang po sa bata ang tsinelas kong to. May isang pares pa naman akong tsinelas sa bahay na hindi nagagamit eh. Yung ibinigay ni Lolo George no isang araw. O sige, ikaw ang bahala. Napakabait mo talagang bata, anak. Patakbong tinungo ni Aya ang kinaroroonan ng mag-ama at agad na ibinigay sa bata ang lumang tsinelas nito. Ayaw pa sanang tanggapin ng bata dahil nahihiya ito sa kanya. Bagamat biglang kinabahan si Aya nang tumambad sa kanyang paningin ang mukha ng batang kaharap. Bakit parang hindi bata ang kanyang itsura? Kasing tangkad ko lang siya pero kulubot ng mukha niya. Oh, Ineng, may kailangan ka ba? Ibibigay ko na lang po sa anak ninyo ang tsinelas ko. Nakakaawa po kasing nakayapak lang po siya eh. Salamat na lang, Neng. Pero hindi kasi kami sanay magsuot ng tsinelas. Tsaka nagsusugat ang kanyang paa. Ganun po ba? O sige po. Salamat na lang sa alok mo ha. Napakamaalalahanin mong bata. Tila ba'y umiiwas ang lalaki kay Aya at agad na tumalikod. Sapagkat nararamdaman ito na hindi pangkaraniwan ang nakasalubong nilang mag-ina. Nilapitan ni Imelda ang anak nang makitang suot pa nito ang tsinelas. Oh, bakit hindi nila tinanggap, anak? Hindi raw po sila sanay na magsuot nito kasi nagsusugat daw po ang mga paa nila. May allergy siguro. O siya, tara na. Marami pa tayong gagawin eh. Nay, napansin ko lang po kanina. Parang hindi pangkaraniwang batang anak ng lalaking yun. Nakangisi lang po siya sa akin habang tinititigan ako. Kakaiba pong itsura niya. Siguro pagod lang. Tsaka gutom. Bagamat may kakaiba ring naramdaman si Imelda mula sa mag-amang kanilang nakasalubong. Hindi niya mawari ang mabigat na aura ng mga ito. Napansin pa niya na napalingon ng lalaki at natuon ang paningin nito sa kwintas na kanyang suot. Kaya't dali-dali niyang inakay ang anak upang tuluyan ng mapalayo sa mag-ama. Pagdating nila ng bahay ay hindi pa rin mawaglit sa isip niya ang matalim na tingin ng lalaki sa kanila. Agad na lamang niyang nilinis ang isda at nilagyan ng mga sangkap bago pinausukan upang maging abala at hindi na mag-isip ng kung ano-ano. Nagulat siya na mapansin na pasilip-silip si Dolor sa bintana upang alamin ang mga sangkap at kung paano magluto ng tinapa si Imelda. Dolor, kahit na magtago ka pa, nakikita ko ang malapad mong likod oh. Anong ginagawa mo riyan ha? Bakit? Hindi ba pwedeng dumaan dito? Nandun ang daan oh. Bakit nandito ka? Tsaka pumasok ka pa talaga sa bakuran namin upang makiusyoso. Diyan ka na nga! Akala mo, hindi ko alam na tinitingnan mo kung paano ako magluto ng tinapa? Kahit anong gawin mo, hindi mo makukuha ang secret recipe ko. Inirapan pa nito si Imelda kahit huling-huli na siyang nagmamanman. Natawa na lamang ito habang tinatanong siyang papalayo. Napakadesperada ng babaeng yun. Hindi na nahiya. Ay nako, naiinis sa akin pero gustong malaman kung paano tayo maghanda ng tinapa, anak. Paano siya nakapasok ng bakuran? Sinara ko po yun kanina. Daig bang magnanakaw sa bilis niyang nakapasok? Ay, aayusin ko yun mamaya. Baka nasira ang kandado. Nay, naparami pong pagdikdik ko ng sili at bawang. Ayos lang anak. Dadamihan ko rin naman ng tinapa na ilalagay sa bote. Nag-order kasi si Mang Leon dahil dadalhin ng kanyang anak sa bayan. Kaya siguro sumugod si Dolor dito dahil wala siyang ganong suki sa baryo natin. Paano ba naman, Nay? Mas inuuna pa ang pagchichismis kaysa magluto ng paninda. Tsaka palaging mainit ang ulo. Kaya hindi masarap ang luto niya.
Ang sabi ng teacher namin, dapat daw masaya kapag nagluluto para sumarap ang pagkain. Tama yan anak. Dapat nasa good mood. Matapos na mailagay ang mga tinapa sa bote, ay agad nilang dinala yun sa bahay ni Mang Leon. Inabangan sila ni Dolor sa daan at pinariringgan. Siguro ang secret recipe mo ang laway ng aswang. Kaya nagagayuma ang sino mang nakakakain yan. Dolor, maaga pa para patulan kita, ha? Umuwi ka na lang at aralin mo kung paano magiging mabenta ang paninda mo. Hindi yung nanggagalaiti ka na naman sa inis. Taas kilay itong umalis at umuwi ng kanilang bahay. Nakasalubong nito ang asawa na nooy mababanaag ang takot sa mukha nito. Narinig ni na Imelda na natagpo ang patay ang kapatid nitong buntis. Samantalang ang bayaw nito'y malubha ang kalagayan dulot ng malalim na sugat. Napasulyap ito sa mag-ina at matalim na tinitigan bago pumasok ng bahay. Nay, mukhang masama pong tingin ni Aling Dolor sa atin. Huwag lang siyang magkamaling pagbintangan tayo sa hindi natin gawain. Malilintikan talaga siya sa akin. Bakit pa naisabi niya na aswang po kayo? Hindi naman. Ewan ko ba sa bruhang yun? Hindi ko na nga lang pinapansin eh. Parang bata kung umasta. Bago mag-alas 12 ng tanghali, ay naihatid na nila ang mga inorder na tinapa na nasa bote kina Mang Leon. Ganun na lamang ang paghanga ng Ginoo sa sarap ng paninda na mag-ina. Ang natirang mga tinapay inilako nila sa karatig baryo. Hanggang sa mapadaan sila sa sementeryo, kung saan maraming taong nakasuot na itim dahil may inililibing. Nay, nakakatakot naman pong lugar na to. Bakit nakasuot sila ng kulay itim? Samantalang sa atin karaniwang kulay puti. Sadyang ganyan kapag mapait ang ikinamatay ng taong mahal nila sa buhay. Ganun po ba? Halos ayaw bitiwan ng ginang kabaong na ipapasok sa nicho. Nabaling ang atensyon ng ibang nakikiramay sa kanila. Ilang sandali na patingin ang babae sa kanila at nagsisisigaw na sila umano ang may kagagawa ng pagkamatay ng anak nito dahil napagkamali silang aswang at sinugod sila ng babae. Ay maghunos dili ka! Hindi kami aswang. Naglalako lang kami ng tinapa. Nay, umalis na po tayo rito. Pinagtitinginan na po nila tayo. Nakikiramay ho kami sa inyo. Pero hindi po talaga kami aswang, tulad ng sinasabi ninyo. Diyan lang ho kami sa kabilang baryo nakatira. Pasensya na kung nakaabala kami sa libing. Napatigil ang babae sa pambubulyaw sa mag-ina dahil inawat ito ng mga kamag-anak. May nakakilala kina Imelda at Aya na siyang suki nila noon sa palengke. Kung kaya't bumalik ang babae sa nicho kung saan ipinasok ang kabaong ng anak. Napagkamalan na naman tayong aswang, Nay. Siguro gumagala lang ang aswang at karumal-dumal ang sinapit ng kanyang anak. Kaya yun na lang ang reaksyon niya nang makita tayo. Upang may maituro sa pangyayari, sa gayon may mananagot. Di po ba mali ang magbintang, Nay? Oo anak, ngunit hindi natin siya masisisi dahil labis ang pagdadalamhati niya. Nakarating ang mag-ina sa isang bahay kung saan may mag-asawa na naroon na naglilinis ng bakuran. Kaya't inalok nila ito ng tinapa hanggang sa nakipagkwentuhan ng matandang babae sa kanila at sinabi ang tungkol sa aswang na gumagala sa baryo. Ano po sinabi ni Lola sa inyo? Ang lakas kasi ng radyo kaya hindi ko siya narinig. Ang nadaanan nating inilibing kanina ay ang 8 taong gulang na bata na nilapa ng aswang. Habang natutulog daw ang mga magulang nito, ay binuksan umano ng bata ang pintuan. Kaya't doon na nag-umpisa ang kahindik-hindik na pangyayari na siyang pagkasawi ng bata. Mabuti na lamang nakaligtas ang 5 taong gulang na kapatid nito nang magising ang kanilang ama at nakipagpambuno sa aswang. Maging ang ama may mga sugat dahil hindi lang isa ang aswang na nakalaban nito, kundi 2.
Humingi ng tulong ang asawa nito sa dalawang matanda na napagbentahan natin kanina ng tinapa at sa kanilang mga kapitbahay, kaya tinugis nila ang mga aswang. Subalit matuling itong tumakbo upang tumakas, bitbit ang lamang loob ng biktima. Ibig sabihin, mangangatok na aswang ang pumatay sa bata? Siguro yun din pong pumatay sa kapatid ni Mang Waldo. Maaari anak, maalam ang kalaban na magtago ng kanyang enerhiya. Kaya't hindi basta-basta nararamdaman ang kanilang presensya. Ngunit huwag kang mag-alala. May mga gamit ang lola mo na iniwan sa akin. Pangontra sa mga aswang na yan. Maging ang sili at bawang sa tinapa na paninda natin ay takot din ang mga yun. May asin din po akong dala rito, Nay. Kapag nakasalubong natin sila, isasaboy ko po agad ito. Naramdaman ni Imelda na tumatagas ang langis na ilagay niya sa kanyang bulsa. Nakalimutan niyang ibalik yun sa aparador matapos niyang ipahid sa sumasakit niyang tuhod. Hindi ako nagkakamali na may masamang elemento sa paligid. Ayun, parang doon nagmumula sa kasukalan. Nay, bakit po? Wala anak, may hinahanap lang ako. Tara na, para maubos na tong paninda natin. Pampihira kasi si Aling Dolor. Kung hindi niya tayo ginugulo sa palengke, tiyak ubos na tong paninda natin. Hayaan mo na. Mas mabuting maglako na lang tayo para makaiwas sa babaeng yun. Nakakarindi na kasi ang boses nun eh. Napansin nila na may taong tumakbo mula sa talahiban. Ngunit hindi malinaw kung sino yun dahil sa matuloy nitong tumakbo. Nasa paligid lang ang aswang. Sigurado akong magpahanggang ngayon ay sinusubaybayan pa niya ang bangkay na kanyang pinaslang. Nay, tingnan mo. Diba silang mag-ama na nakasalubong natin nung isang araw? Alam mo, Nay, nakapagtataka dahil yung gulay na tinitinda nila parang nalalanta na at walang bawas. Sino pang bibili nun? Sila nga. Hayaan mo na sila. Doon na lang tayo tumungo. Marami-raming kabahayan doon. Ang bigat ng pakiramdam ko ngayon. Tsaka ang talim ng tingin sa akin ng lalaki. Hindi kaya sila ang aswang na pumatay sa bata? Nay, tinatawag po tayo ng ali. Lika na, mukhang napansin tong dala nating tinapa. Sige anak. Dahan-dahan lang ha. Baka madapa ka. Natigil ang pag-iisip ni Imelda tungkol sa mag-amang kanyang nakita mula sa talahiban. Ngunit nang lingunin niya ito muli, ay mabilis itong lumisan. Ang ipinagtataka pa niya ay kung bakit nakatalokbong ng tela ang bata na kasama nito na animoy itinatago ang mukha. 6:00 na ng hapon sila nakauwi dahil kung saan-saan pa sila pumunta. Agad na nagtungo si Imelda sa altar at nagsindi ng kandila. Kumuha siya ng palanggan at ninublob sa tubig ang halamang gamot at umusal ng mga kataga bago ipinatak sa tubig ang natutunaw na kandila. 2 nilalang nga ang pumapatay. Ngunit mas mabalasik ang isa. Palakas ng palakas ang kutob ko na ang nakasalubong naming mag-ama ang siyang aswang na naghahasik ng lagim. Aha! Kumpirmado ngang ikaw ang aswang! Pasindi-sindi ka pa ng kandila ha? Sino na naman ang bibiktimahin mo? Sigurado akong ikaw ang pumatay sa ipag ko! Demonyo ka talaga, Imelda! Anong aswang? Bakit bigla-bigla ka na lang sumusulpot dyan sa bintana? Nakikita mo namang nagdadasal ako, di ba? May nakita ka bang may laman ng tao rito sa bahay? Hala, tingnan mo. Tutal, nandito ka na lang din naman eh. Kung saan-saan kayo pumupunta dahil naghahanap kayo ng bibiktimahing mag-ina. Ayon sa kapitbahay ng hipag ko, may 2 taong lumusob sa bahay nila. At sigurado akong kayo yun. Dahil lahi kayo ng mga aswang. Malamang, nilalako namin ng mga tinapa. Kaya kung saan-saan kami napapadpad. Dahil ayaw mo kaming pumuesto sa palengke. Hoy Dolor, magdahan-dahan ka sa sinasabi mong aswang kaming mag-ina. Dahil paninirang puri na ang ginagawa mo. At pwede kitang ireklamo.
Abay, magreklamo ka. Akala mo natatakot ako sa'yo, no? Ibinuhos ni Imelda ang palangga ng may tubig sa babae dahil sa pagkayamot. Kaya't dali-dali itong lumabas ng bakuran habang binubulyawan siya nito. Muling nabulahaw ang kanilang mga kapitbahay dahil sa sagutan ng dalawa. Kitang-kita ka na nga, magmamaang-maangan ka pa talaga. Magaling ka lang magtago ng mga laman ng biktima mo. Pero sa oras na matsyempohan talaga kita, ako mismo ang papatay sa'yo. Nagtatawas ako, Dolor. Para malaman mo, albularyo ang aking ina at wala kaming lahing aswang. Ikaw lang tong nagpapakalat na aswang ako. Saan mo naman napulot ang ideyang yon, ha? Che, sinungaling! Matalim ang mga mata ng mga tao kay Imelda dahil kalat na sa kanilang lugar ang pagkamatay ng kapatid ni Mang Waldo. Napag-alaman na ang pumatay ay ang dalawang aswang na lumusob sa bahay ng mga ito at sinasabi ni Aling Dolor sa mga kababaryo na maaaring silang mag-ina ang salarin. Nay, umalis na lang po kaya tayo rito. Hindi na po kasi magandang paninira ni Aling Dolor sa atin. Hindi na nga tayo nagtitinda sa palengke para umiwas sa gulo. Bakit hindi pa rin niya tayo tinatantanan? Kung aalis tayo rito, anak, pinapatunayan lang natin sa kanila na tama ang sinasabi ng babaeng yun. Isa pa, titigil din siya sa paninira. Lalo na't hindi naman tayo aswang, kagaya ng palagi niyang sinasabi sa mga tao. Natatakot lang ako, Nay. Baka maniwala ang mga kababaryon natin at saktan nila tayo. Siraulo lang ang Dolor na yun. Sige na, kumain na tayo. Hayaan mo na ang babaeng yun. Palibhasa kasi, hindi siya masaya sa buhay niya. Kaya't nanggugulo sa iba. Malalim na ang gabi. Nakarinig ng katok si Aya, kaya't nagising ito at tinungo ang pintuan. Naalala niya ang tungkol sa mga ngatok na aswang, kaya't hindi niya ito binuksan. Sumilip siya sa siwang ng dingding at naninag niya ang nakatalakbong na tao sa labas ng kanilang bahay. Nagising na rin si Imelda at kinuhang buntot ng pagi na nakatago sa lumang aparador. Nay, tingnan mo. Umaapang ang langis sa mesa. Di ba kapag nagkakaganyan may aswang sa paligid? Shhh! Kunin mo ang asin at ibudbud mo sa bintana. Ngunit huwag mong buksan, ha? Opo, Nay. Nararamdaman ko na ang mutsyang bato ng kidlat ang pakay ng mga aswang na ito. Ngunit hindi ko ito ipipigay dahil gagamitin nila ito sa kasamaan. Alam kong may taglay kang mutya. Kaya't ibigay mo yan sa amin kung ayaw mong masaktan, babae. Umalis na kayo! Dahil hindi ko ibibigay sa inyo ito. Ibibigay mo sa amin kapalit ng kapayapaan sa baryong ito? O gusto mong dumanak ang dugo sa ng katigasan mo? Hinampas ni Imelda ang buntot ng pagi sa dingding dahilan na napatras ang aswang sa labas ng pintuan. Matigas ka. Gusto mo talaga ng gulo? Matagal na naming hinahanap ang mutya ng kidlat. Ngayong nahanap na namin, hindi kami papayag na hindi ko yan makuha. Isa ka lang pulpol na manggagamot na kayang-kaya naming patayin. Kaya kung gusto mo pang mabuhay kayo ng anak mo, ibigay mo sa amin ang mutya. Kahit na ibigay ko sa inyo ito, alam kong papatayin niyo rin ako. Kaya hindi ako papayag na makuha niyo ang mutya. Napasigaw si Aya nang biglang lumusot ang paa ng aswang nang sipain ito ang pinto. Sinabuhay niya ito ng asina, dahilan na pumalahaw ito ng mapaso. Hinampas din ni Imelda gamit ng buntot ng pagi ang paa nito, kaya't hindi ito tuluyang nakapasok ng bahay. Sige, pumasok ka! Para malaman mo ang hinahanap niyo. Akala niyo siguro, basta-basta niyo na lang makukuha ang mutya, ha? Buisit kang babae ka! Pinapainit mo talaga ang ulo ko! Sirain mo na kasi ang pintuan. Ano pa bang ginagawa mo? Eh kung ikaw kaya ang sumira, alam mo namang sinabuyan na ako ng asin eh. Ang hapdi ng balat ko! Ako na nga riyan. Naduduwag ka rin pala eh. Tuluyang sinira ng pandak na aswang ang pintuan.
Tumambad sa paningin ng mag-ina ang nakakasindak nitong itsura na mayahalin tulad sa tiyanak na may matatalim ng ngipin at nakakatakot na mga mata. Kulubot ang mukha na animoy na paso. Aswang! Nanay, kakainin po nila tayo! Sabuyan mo lang sila ng asin, anak. Ako na ang bahalang lumaban sa kanila. Tigilan mo nga ang paghahampas niyan sa akin, babae, na sasaktan ako! Walang iya ka! Akin na ang mutya sa gayon ay makaalis na kami rito at hindi naman gugulo! Parang may ipinatago ka sa akin kung makautos ka. Nay, papalapit pong aswang! Ayun na po siya! Dahil sa takot at pagkataranta, nabitiwan ni Aya ang sisidlan ng asin sa sahig. Ngunit maagap niyang nadampot sa mesa ang bote ng tinapa na may garlic at spicy flavor. Binuksan niya yun at inihagis ang tinapa sa aswang, dahilan na mapasigaw ito sa anghang at hindi makayanan ng amoy ng bawang. Lintik! Ang init ng tinatapo niya sa akin at ang baho ng amoy. Umalis na muna tayo rito bago pa tayong mga amoy tinapa. Sige, lumapit kayo! Dahil hindi lang yan ang aabutin yung dalawa. Atras! Atras! Ang tapang ng babaeng to! Babalikan namin kayo! Tandaan niyo yan! Lumabas sa bahay ang ilan nilang kapitbahay nang marinig na may kaguluhan mula sa tahanan ni Imelda. Napansin nila ang tumatakbong dalawang nilalang patungo sa kasukalan mula sa bahay na mag-ina. Kaya't pinuntahan nila ang dalawa upang tanungin kung ano nangyari. Ayos lang ho kami. Kaso nga lang, tumakbo sa kasukalan ng mga aswang na sumugod sa amin. Kaya't maging kayo ay dapat na maghanda anumang oras dahil napaka-agresibo nila. Ilang sandali pa'y dumating si Dolora at taas ang kilay sa sinabi ni Imelda. Hindi ito naniniwala na maging ang mag-inay sinalakay ng mga aswang. Naku, Imelda! Sino maniniwala sa'yo na nilusob kayo ng aswang? Para malihis ang usapan na kayo ang aswang sa baryong to? Oh, nasa na sila? Kung ayaw mong maniwala, Dolor, hindi kita pinipilit. Umuwi ka na lang dahil hindi ko kailangan ng presensya mo. At wala naman akong dapat na ipaliwanag sa'yo. Gumagawa ka lang ng eksena para magkaroon ng simpatya ang mga tao sa'yo. Hoy, wag ako, Imelda. Papansin ka lang eh. Umalis ka na nga! Alis! Pinato siya ng tinapa ni Imelda dahil hindi na nakapagtimpi sa babae. Kaya't pumasok yun sa bunganga nito dahilan na muntik na itong mabulunan. Hindi lang yan ang aabutin mo sa akin kung mangingialam ka pa ulit. Hala, uwi na! Kung ano-ano pa ang pinagsasasabi mo? Nakikita mo naman na nangangatog na sa takot tong anak ko eh. At higit sa lahat, hindi ko kailangan ng opinyon mo! Hala! Layas! Samantala, dali-daling nilawayan ng dalawang aswang ang mga paso at sugat na kanilang natamo mula sa mag-ina. Bumaon pa ang bubog sa talampakan ng pandak na aswang nang maapakan nito ang nabasag na bote. Uminit ang mukha ko sa manghang na tinapo ng batang yon. Unang beses nating umatras sa kalaban Sa susunod, tutukutin ko na ang puso nun. Hinahamon talaga ako ng mag-inang yon. Puro ka salita. Ikaw naman tong naunang kumaripas ng takbo eh. Kailangan natin makuha ang mutya. Dahil nararamdaman ko na palakas ng palakas ang kapangyarihan ng batong yon. Bihira lang sumisibo lang mutya ng kidlat. Paano ko magagamot ang mukha ko? Kapag dinidilaan ko ang anghang. Maghilamos ka na lang mamaya. Malapit na naman tayo sa bahay eh. Kinabukasan, mabilis na kumalat ang bali-balitang nilusob ng aswang ang bahay ng mag-ina. Ganun na lamang ang pag-aalala ni Lolo George, kaya pinunta niya ang mga ito. Nadat na nitong kinukumpunin ni Imelda ang nasira nilang pintuan, kaya tinulungan niya sina Imelda at Aya. Hoy, kumusta kayo rito ni Aya, Imelda? Balita ko sinugod raw kayo kagabi ng aswang. Opo, Lolo. Mabuti na lamang at naitago ko pa ang buntot pagi ni Nanay. Tsaka ayaw nila sa amoy ng tinapa na may bawang at may siling labuyo. Kaya ayun, umalis. Ngunit alam kong babalik ang mga yun. Dahil hindi nila nakuha
ang bagay na gusto nilang kunin. Ano ba yun? Yung isa sa gamit ni inay. Alam niyo namang albularyo yun eh. Kaya may mga gamit na gustong maangkin ang kalaban niya. Kaya mag-iingat kayo ni Aya. Kukuha lang ako ng kawayan para naman tumibay ang dingding at mga bintana ninyo. Maraming salamat sa tulong niyo, Lolo. Hanggang ngayon, takot pa rin si Aya. Dahil kitang-kita niya ang mabalasik na itsura ng aswang na muntik nang pumaslang sa amin. Kung wala akong kakayahan na labanan sila, siguradong pinaglalamayan na kami ng anak ko. Maging kami ni Medes ay naglalagay ng makabuhay na halaman sa bahay. Nagsasaboy din ng asin sa paligid bago mag-alas 6 ng gabi. Maliliit pa naman ang mga apo ko at kapapanganak lamang ng bunso kong si Mildred. Tama yung ginawa niyo, Lolo. Huwag kayong mag-alala. Natitiyak kong nasaktan ko ang mga aswang na yun. Pati ba naman sa baryong to nanggugulo ang mga yun? Kailangan natin magtulungan upang mahuli ang mga aswang. Maiba ko, sa susunod na araw na ang libing ng kapatid ni Waldo, alam mo bang hinalukay ang tiyan nun at kinuha ang sanggol na pinagbubuntis nito? Narinig ko rin huwang balitang yan. Ako nga ang pinagbibintangan ni Dolor na may kagagawan nun. Ipinagkakalat niya sa mga kababaryo natin. Kaya nagkasagutan na naman kami. Maya-maya'y kumuha ng kawayan si Lolo George sa di kalayuan sa bahay ng mag-ina. Natagpuan niya roon ang mga bahid ng dugo at bote ng langis. Binuksan niya yun at inamoy. Muntik nang masuka si Lolo sa baho ng amoy ng langis na mayahalin tulad sa nabubulok na laman ng hayop. Ay, ano ba ito? Ang baho-baho. Ipapakita ko to kay Imelda. Olo, ano ba yung hawak mo? May natagpuan akong langis, oh. Ang baho. At saka tignan mo't may mga dugo pa banda rito. Kinuha ni Imelda ang bote mula kay Lolo George at napagtanto niya na langis yun na pagmamayari ng aswang. Itinapon niya yun upang wala nang makagamit pa. Kinuha niya ang lupa na may patak ng dugo at sigurado siyang pagmamayari yun ng aswang. Inilagay niya yun sa lumang palayok. Oh, Hineng, anong gagawin mo sa lupang may dugo? Susubukan ko huwang itinuro noon sa akin ni Inang. Alam kong sa aswang ang dugo na ito dahil natusok ng bubog ang paanon kagabi. O siya, ikaw ang bahala. Wala naman akong alam sa bagay na yan eh. Nagpatuloy sa pagpuputol ng kawayan si Lolo. Ilang sandali dumating ang anak nito at tumulong na rin sa pagkukumpuni ng nasirang bahay ni Imelda. Nagtaka si Aya nang makita ang lumang palayok na bitbit ng ina at isinalang ito sa apoy. Nay, bakit niyo po niluluto yung lupa? Nagsasagawa ako ng ritual, anak. Pakikuha mo nga yung daspan kung saan mo inipon ang bubog na may bahid ng dugo ng aswang. Dali-daling sinunod ni Aya ang inutos ng ina at agad isinilid ni Imelda ang bubog sa palayok na isinalang niya sa apoy. Ang pamamarang yun ay ang paggamit ng dugo ng aswang sa paggawa ng pabigat o pampalubag na nagdudulot ng pagod at paghihirap ng aswang. Pinatakan niya yun ng langis at natutunaw na kandila habang umuusal ng mga kataga. Hayaan mo lang na nakasalang sa apoy yan, anak. Nay, ano pong ritual ang ginagawa niyo? Bakit niluluto niyo yung lupa at bubog? Ito ay ang paraan ng pagpapahina sa lakas ng mga aswang. Sigurado akong babalikan tayo ng mga yun. O di kaya'y maghahasik ng lagim sa mga baryo. Ngunit kahit papano'y hindi sila ganoon kalakas kumpara sa dati. Kailangan kong damihan ng bawang at asin. Parang napapaso po sila sa tuwing sinasabuyan ng asin eh. Oo, anak. Hapon na matapos ang pagkukumpuni ni Lolo George sa bahay ni Imelda at nagpaalam na ito sa mag-ina. Oo, ayan. Siguradong matibay na ang dingding at pintuan ninyo. Pati yung bubong inayos na namin. Siguro naman hindi na basta-basta makakapasok ang aswang na yun. At saka may pinatulis akong kawayan dyan. Baka sakaling magamit ninyo. Maraming salamat po, Lolo. Itong tinapa. Tsaka bayad ko po sa inyo. Naku, itabi mo na lang ang pera, Ineng. Ipunin mo para sa pag-aaral ni Aya.
Isang buwan na lang magpapasok ka na naman. Itong tinapa na lang ang dadalhin namin. Salamat po ulit sa inyo, Lolo sige ho, baka abutan pa kayo ng dilim sa daan. Ay mag-iingat kayo ni Aya. Gayong wala talagang pinipili ang masamang nilalang sa panahon ngayon. Tumango siya at hinatid ng tingin sina Lolo George at ang anak nito palabas ng kanilang bakuran. Kahit anong pagpapakalat ni Dolor ng maling kwento tungkol sa kanila, ay may mga tao pa rin naniniwala sa katotohanan at kabutihan ng mag-ina. Kinagabihan, patuloy na isinalang ni Imelda sa apoy ang palayok na may lamang lupa. Hindi mawari ng magkapatid na aswang ang init ng kanilang katawan kahit hindi pa man sila nagpapalit ng anyo. Hindi pang karaniwang init ang nararamdaman ko Sandali at maliligo na muna ako sa ilog. Ako rin. Bakit kaya? Hindi naman malinsangan ng panahon Nasaan na ba ang langis ko? Nakita mo ba? Wala nga Unang beses kong maramdaman ang kakaibang init na ito. Hindi kaya dahil ito sa latigo ng babaeng yun na hinampas sa atin? Parang may lason. Ay, ewan ko. Magbababa na muna ako sa tubig para maibsan ang init ng aking katawan. Nagkukunwari silang naglalako ng gulay at madalas na napagkakamalang mag-ama dahil pandakang isa na napagkakamalang bata. Ngunit ito pa mismo ang mas matanda kaysa kay Openg. Nakatulog sila habang nakababad sa tubig. Ngunit nang makaramdam ng pagkauhaw at gutom, ay bumangon sila at gumala na naman upang maghanap ng pagkain. 8:00 na ng gabi nakauwi sina Dolor galing lamay ng hipag, kasama ang asawa at 2 nilang anak. Napangisi sina Openg nang makita ang mag-anak na naglalakad sa daan at tanging maliit na flashlight ang nagsisilbing ilaw. Kapag siniswerte ka nga naman pagkain ang lumalapit sa atin. Baka may patalim na dala ang lalaking yun. Kailangan nating mag-ingat. Umiral na naman ang pagkaduwag mo. Ang pait niya para matakot ka sa kanya. Napatigil sa paglalakad ng mag-anak nang marinig ang mga yabag at kaluskos sa paligid. Mula sa di kalayuan ay may naaninag sina Dolor na 2 tao na hinuha niya'y sina Imelda at Aya ang mga yun. Bilisan niyo ang paglalakad. Ayokong makasabay ang 2 yun. Sandali. Saan pupunta ang mga yun? Ang bilis tumakbo Tatakutin pa nila tayo. Inilibot ni Dolor ang paningin sa paligid. Ngunit napansin itong nawala ang 2 tao na kanyang nakita. Kaya't nagpatuloy sila sa paglalakad sa pangunguna ng asawang si Waldo. Ngunit napatingala sila nang malakas na kumaluskos sa mga daon sa ibabaw ng puno na kanilang nadaanan. Kitang-kita ni Dolor ang nagbabagang mga mata at mabalasik na itsura ng pandak na aswang na sumampa sa likod ni Mang Waldo. Aswang! Hoy! Bitiwan mo si Waldo! Openg, ang mga batang unahin mo. Ako nang bahala sa lalaking ito. Lumayo ka sa anak ko! Ibig sabihin, totoo nga hindi sina Imelda ang aswang, kundi mga lalaki. Pero saan sila nanggaling? At sino sila? Mga batang sariwa. Wala na kayong takas dahil sa amin na ang mga laman ninyo. Umalis ka! Huwag ang aking mga anak! Siguro kayo pumatay sa hipag ko, no? Mga demonyo kayo! Mga wala kayong awa! Sa tingin mo ba may awa pa ang mga katulad namin? Basta't may panglaman kami sa amin tiyan. Yun ang importante sa amin! Hinampas ni Dolor ng hawak nitong basket na may lamang tinapang aswang na si Openg. Ngunit sinakal niya ang babae at nanditilat pa ang mga mata nitong nanggigigil dahil naririndi na ito sa boses ni Dolor. Ang ingay mong babae ka! Tumahimik ka nga! Mga anak! Tumakbo na kayo! Iligtas niyo ang mga sarili niyo! Diyan ka na munang babae ka! Naaamoy kong anghit mo! Pwe! Binalibag nito si Dolor sa lupa upang habulin ang 2 anak nito na nooy umiiyak at tumatakbo. Samantalang si Mang Waldo'y nakikipagpambuno sa pandak na aswang.
Kitang-kita ni Aling Dolor kung paano bali ng aswang ang braso ng asawa at sakmali ng leeg nito. Waldo! Mga demonyo kayo! Pinatay mo ang asawa ko! Ang sarap ng sariwang dugo. Ikaw babae ang isusunod ko. Hindi! Kailangan ko sundan ng mga anak ko. Baka maabutan ng walang yang aswang na yun. Kahit masakit ang katawan ay bumangon sa Aling Dolor. Hindi niya masikmura na nilalapa ng pandak na aswang ang laman ng kanyang asawa. Sumisirit pa ang sariwang dugo nito habang hinahalukay ng aswang ang tiyan ng lalaki. Kailangan ko makahingi ng tulong. Wala pa namang dumadaan sa mga oras na to. Ang mga anak ko, kailangan ko silang iligtas mula sa mga aswang. Mga wala silang awa, mga hayok sa laman. Napasigaw si Dolor nang biglang may mabangga. Halos magbalik ang kanyang luha at sipuna na nandidilat pa ang mga mata nang mapatingin sa taong nakabanggaan. Imelda, nakasalubong niyo ba ang mga anak ko? Sina Neneng at Boho, hinahabol sila ng aswang. Si Waldo pinatay ng aswang. Pangit, nakakatakot ang itsura. Namumula ang mga mata at... Hindi nga ako nagkamali na nandito ang mga aswang. Aya, maghanda ka anak. Kunin mo ang asin sa bag at samahan mo si Dolor. Humingi kayo ng tulong sa mga kababaryo natin. Dahil hahanapin ko ang mga bata. Pero Nay, sasama po ako sa inyo. Huwag na anak. Itong bag, nandyan ang langis na pangontra sa aswang. Isaboy mo rin yan sa kanila kapag lalapit sila sa inyo. Imelda, pakiusap hanapin mo ang mga anak ko. Mag-iingat kayo anak. Tayo na, Aling Dolor. Tumakot po kayo ng asin para may panlaban tayo sa mga aswang. Pasensya na kayo ni Aya kung napagkamalan ko man kayo dati. Lalaki ang mga aswang. Yung maliit na pumatay kay Waldo. Walang awa niyang hinalukay ang laman ng asawa ko. Magtago tayo sa puno, Aling Dolor. May nakikita akong may namumula ang mga mata papalapit dito. Bakit pa kasi wala ng taong napapadaan sa ganitong oras? Ang layo pa naman ng mga pamamahay. Nanginginig na nakakapit sa braso ni Aya ang babae habang humihikbi. Ilang sandali pa'y napalingon ito sa pinagmumula ng sigaw ng mga anak. Ang mga anak ko, naroon sila. Kailangan nila ng tulong ko. Aling Dolor, magtago ka! Andyan ang aswang! Napasandal si Aya sa puno nang mapansin na hinabol ng aswang si Aling Dolor na tumakbo upang tumungo sa kinaroroonan ng anak. Kaya't tumalo ng aswang na pandak at dumaga nito sa likod ng babae. Kinagat nito ang tenga ni Dolor kaya't pumalahaw ito sa sakit. Ah! Aray! Ang tenga ko! Saan ka pupunta, babae? Hindi pa ako nabusog sa asawa mo. Matanda na at medyo maalat na ang dugo. Malaman ka. Kaya't masarap sigurong yung karne kahit manghit ka. Bitiwan mo ako! Anong isinabi mo sa akin? Ang sakit sa balat! Aya! Tulungan mo ako! Ang sakit ng tenga at mga braso ko! Tumakbo si Aya at sinabuyan ng asin ng pandak na aswang kaya't bahagya itong lumayo sa kanila. Ikaw ang anak ng babaeng may taglay na mutya. Abay, nandito rin kayo Mabuti naman at nagkita tayong muli. Lumayo ka! Akala mo siguro natatakot ako sa'yo, no? Ang tapang mo, bata. Samantalang ang babae niya nangangatog na sa takot. Muling sinabuyan ng asin ni Aya ang aswang kaya't patalon-talon nitong iniiwasan ang pagsugod ng bata sa kanya. Hanggang sa hindi nito inaasahan na madulas siya at nahulog sa ilalim na parte ng kasukalan at nagpagulong-gulong patungo sa batuhan. Aray, ang likod ko. Parang may tumusok na matalim na bagay. Halika na, Aling Dolor. Bago pa tayo maabutan ng aswang na yun. Paano mga anak ko? Kailangan ko silang puntahan! Si nanay na ang bahala po sa kanila.
Naririnig ko ang palahaw ng aswang. Kailangan nating humingi ng tulong kina Lolo George. Sige, Patakbo nilang tinungo ang bahay ni na Lolo. Dahil yun ang pinakamalapit nilang maihinga ng tulong. Pagdating nila sa bahay ng matanda, ay sunod-sunod na katok ang kanilang ginawa bago sila pinagbuksan. Oh, Dolor, ano nangyari sa'yo? Bakit duguan ka? tulungan niyo kami, Mang George. Sinugod kami ng aswang. Naiwan ang mga anak ko sa gubat. Si Waldo pinatay nila. Si nanay nilalabanan niya ang aswang. Tulungan po natin siya. O siya, dumito na kayo. Ako na ang tatawag sa mga kapitbahay upang tulungan si Imelda at hanapin ang mga anak mo, Dolor. Hindi. Sasama ako sa inyo. Gamutin mo na lang muna yung sugat mo. Tama si Lolo George, Aling Dolor. Tumito na kayo. Uuwi lang ho ako sa bahay dahil may gagawin po ko. Dali-daling lumabas si Lolo Bitbit ang pinatulis na kawayan na ibinabad pa niya sa asina, bawang at makabuhay na halaman. Tinawag niya ang mga kapitbahay upang tugisin ang mga aswang. Hindi mapakali si Aling Dolor, kaya't sinamahan na lamang nito si Aya dahil hindi nito kayang pabayaan ng bata. Sasamahan na lang kita. Baka balikan tayo ng mga aswang. Kailangan ko pong isalang muli sa apoy ang palayok kung saan naroon ang lupa na may dugo ng aswang para po makatulong ako kay nanay kahit papaano. Naisip mo pa talagang magluto sa oras na ito? Habang nanganganib na ang buhay ng nanay mo at mga anak ko? Alam ko pong gagawin ko, Aling Dolor. Sa pamamagitan nito, hihina ang mga aswang na yun. Magtiwala ka sa akin. Hindi man maintindihan ng babae ang sinasabi ng bata, ngunit hinayaan na lamang niya ito. Pagdating nila ng bahay, ay agad na nagtungo si Aya sa kusina at gumawa ng apoy sa pugon. Ngayon lang ako nakakita na niluluto ang lupa Pakikuha po ko ng maraming panggatong, Aling Dolor. Kailangan painitin ng husto ang palayok upang mabisa ang gagawin nating to. O ito, hinay-hinay lang sa pagsiga ha. Baka masunog mo pa ang bahay ninyo. Ay nako, ano na ba ang nangyayari sa mga anak ko? Magtiwala ka lang kay nanay. May mga halamang gamot po dyan. Gamutin nyo na lang mga sugat nyo. Samantala, paulit-ulit na hinampas ni Imelda ng buntot ng pagi ang aswang na si Openg habang humaharang ito sa dalawang bata na gustong patayin ng aswang. Ikaw na babae ka. Ibigay mo sa akin ang mga bata. Hindi mo sila pagmamayari. Kaya wala akong ibibigay sa'yo. Kung ayaw mo silang ibigay sa akin, yang mutya ng kwintas mo na lang. Aalis agad ako sa lugar na ito at hindi na magpapakitang muli. Uutuin mo pa talaga ako, ha? Hoy! Alam ko ang takbo ng utak mo! Muling sinugod ni Imelda ang aswang, kaya't malakas itong pumapalahaw sa tuwing natatama ng buntot ng pagi. Nagtago ang mga bata sa likod ng puno ng mangga dahil sa takot na masaksiyan ng paglalaban ng aswang at Imelda. Lumundag ito upang daganan ng babae. Pilit nitong inaagaw ang buntot ng pagi sa kamay ng babae. Akala mo siguro matatalo mo na ako, no? Ilang manggagamot at albularyo nang napatay ko. Hindi ang katulad mong pulpul na tindera ng tinapang siya makakapatay sa amin. Hindi ako papayag na masaktan mo ang mga bata! Akin na tong mutya! Paano ba yan? Gusto na ng batong ito na ako na magmay-ari sa kanya. Biglang umapoy ang mutya, kaya't nabitiwan ito ng aswang. Bigla itong lumiwanag at sa tuwing dadamputin ito ni Openg ay tila umuusok ang kamay nito. Lintek! Napapaso ako ng bagong mutya! Sadyang malakas sa ritual na sinagawa ng manggagamot na yan! Paano ba yan? Hindi mo makuha! Walang hiyakang babae ka! Makukuha ko rin yan sa'yo at mapapatay kita ngayong gabi! Talaga lang, ha? Yun ay kung kaya mo! Aray! Bakit umiinit na naman ang mga kalamnan ko? Tila nasusunog ang buong katawan. Kailangan kong pumunta sa ilog para mawala ang nararamdaman ko ito. Oh! Bakit parang sumasayaw ka na yata na walang musika?
Ano nangyayari? Bakit lumiliwanag ang mga balintataw niya at ang latigong hawak niya tila may kuryente? Napansin ni Imelda sa mukha ng aswang na tila natatakot ito at napaatras. Kaya't hinabol niya ito hanggang sa matanong niyang may paparating na mga tao. Lalayo na sana ang aswang na si Openg nang hablutin ni Imelda ang paa nito at inihagi sa puno ng yoga. Aray! Ang sakit ng katawan ko! Pwisit na babae yun ang lakas niya! Sigurado akong nananalaytay sa kanyang katawan ng bisa ng mutya ng kidlat. Nasa na ba si Nardo? Buisit na lalaki yun, iniwan pa ako. Bago pa man makalapit muli si Imelda sa kinaroroonan nito, ay kumaripas na ito ng takbo sa talahiban. Tiniis ang sakit at ang pag-init ng katawan upang takasan ng mga taong humahabol sa kanya. Lingid sa kaalaman nito na ang dahilan ng pag-init ng kanilang katawan ay ang pagsalang ni Aya sa apoy ng lupa na may patak ng kanilang dugo. Imelda, nasa na ang aswang na nakalaban mo? Andun siya. Bumagsak sa niyog. Pupuntahan ko nga sana yun eh. Ang mga bata, nandun nagtago sa puno ng mangga. Pupuntahan ko muna ang mga bata. Sina Roberto na muna ang hahabol sa aswang. Nasaan na ba si Nardo? Tatamaan talaga yun sa akin mamaya. Sinalba lang niya ang sarili niya. Matapos lapain ng lalaki, iniwan ako bigla. Hoy! Openg! Nandito ako! Walang hiya ka! Saan ka ba nang galing? Kanina pa kita hinahanap pa. Ang sakit-sakit na ng katawan ko. Bugbog sarado ako sa babaeng yun. Napakalakas niya. Tapos umiinit pa yung katawan ko. Kailangan ko maglublob ulit sa tubig. Ako nga rin eh. Parang napapasong laman ko. Lintik na batang yun. Nabagok pa ang ulo ko sa bato. Mag-ina nga sila. Mga palaban. Bilisan mo pagtakbo. Parating na mga tao. Nakahingi ng tulong babaeng manghit. Nakatakas sa magkapatid na aswanga hanggang bumalik silang muli sa ilog kung saan walang taong dumaraan. Tila umuusok ang mga katawan nila nang lumusong sila sa tubig at pansamantalang nakaramdam ng ginawa. Pambihira ang kapangyarihan ng babaeng yun ah. Ano kayang ginawa niya sa atin? Bakit tayo nakakaramdam ng ganito? Noon isang beses lang ako makaligo sa isang buwan. Ngayon parang araw-araw na. Muntik ko nang makuha ang mutya ng kidlat. Kaso nga lang sa tuwing dadamputin ko, napapaso ako at nakukuryente. Ang lakas ng kapangyarihan ng mutyang yun. Kailangan natin mapawalang bisa ang orasyon ng manggagamot sa mutyang yon. Kailangan na patakan ng dugo ng uwak para mapaamo natin ang mutya. Bukas na bukas, maghanap ka ng uwak. Tutal malakas ka na naman dahil nakakain ka ng laman ng tao. Samantalang ako, puro bugbog ang inabot ko sa babaeng yun. Ang lampa mo naman kasi. Ang laki-laki ng katawan mo. Hindi mo pa matalo. Patuloy na naglublob ang aswang na magkapatid sa iloga habang patuloy silang hinahanap ng mga tao. Mauna na tayong umuwi, Ining. Takot na takot ang mga bata oh. Mabuti naman at hindi sila nasaktan. Si Mang Waldo po, Lolo. Nilapan ng aswang. Oo, nadaanan namin kanina. Halos humiwalay na ang kalahating katawan niya dahil sa butas ang katawan niya. Mabangis ang aswang na pumatay sa kanya. Hindi pa nga naililibing ang kapatid nito eh. Siya naman tong sumunod. Kailangan po nating magtulungan na hanapin ang mga aswang na yon, Lolo. Dalawa sila. At alam kong magpapatuloy pa ang paghahasik nila ng lagim hanggat hindi sila nahuhuli. Sinabi mo pa. Nasa bahay niyo ho ba si Aya? Umuwi siya, sinamahan ni Dolor. May gagawin daw siya sa bahay ninyo. Sige hulo. Tara na. Nanginginig pa rin sa takot ang dalawang bata na inakay ni Imelda at Lolo George pauwi. Pumalahaw ng iyak si Aling Dolor nang makita na ligtas ang dalawa nitong anak. Hindi na rin sila nakatulog hanggang sumapit ang umaga sa pagbabantay na baka bumalik pa ang mga aswanga. Imelda, ipagpaumanhin ninyo ang pangit na pakikitungo ko sa inyong mag-ina ha. Pinapangako kong magpapakabait na ako. Maraming salamat sa pagligtas sa amin ng mga anak ko.
Kayo pa ang sinasabi kong aswang sa baryo. Walang anuman, Dolor. Ang importante ligtas na kayo. Nakikiramay kami sa pagkamatay ni Mang Waldo. Pinatay nila si Waldo. Kitang-kita ko kung paano siya lapain ng hayop na aswang na yun. Pakiusap, tulungan niyo akong tugisin ang aswang. Maghunos dili ka, Dolor. Kailangan natin maging handa at pag-isipan ang bawat hakbang na ating gagawin. Hindi pa sapat ang ating mga sandata laban sa mga aswang. Parang mga palos ang liliksi magtago. Tutulong po ako sa inyo sa abot ng aking makakaya. Gayong kahit papano nakita ko naman na may kinatatakutan sila. Ngunit huwag natin silang hayaan na may masasaktan pa sila ni isa sa pamilya natin. Ayo, kaya dagdagan natin ang mga sibat. Kumpunihin ang mga bahay upang hindi basta-basta makapasok ang mga yon. Magbabayad sila sa ginawa nilang ito kay Waldo. Kinagat pa niya ang tenga ko. Oo nga. Nangalahati na yung isang tenga mo, Dolor. Ginamot na to ni Aya kagabi pero masakit pa rin. Kahit nangihina man ang katawan na dahil sa hindi maipaliwanag na dahilan ay naghanap ng uwak ang magkapatid na aswang. Wari nila'y kung anong ritual na pumapaloob sa kanilang katawan kaya't kailangan nilang kontrahin yun. Hindi na pangkaraniwan ang nangyayari sa atin. Sumasakit na ang katawan ko at tila natutupok ng apoy ang laman ko. Maghanap ka ng kobrang itim. Ako nang bahala sa uwak. Kahit na nangihina at masakit ang katawan ay pilit na naghanap ng hayop ang dalawa. Hindi lamang isang uwak ang dala ni Nardo, kundi mga 10 uwak ang kanyang nahuli sa mga palayan. Simulan mo na ang paghalo ng dugo ng uwak at kobra para naman maputol na ang ritual o anumang nangyayari sa ating ito. Para magkakapulmonya na ako sa paglublob sa ilog araw-araw. Hiwain mo na ang leeg ng uwak para mailagay ko na ang dugo sa palanggana. Umusal ng mga kataga si Openg habang hinahalo ang dugo ng ahas at uwak. Ilang sandali huminto ito sa pagsasalita at ininom ang dugo. Gayon din ang ginawa ni Nardo. Ilang oras ang lumipas. Nawala ang nararamdaman nilang pag-init ng katawan. Pahiwatig na naputol ang ritual ng pagpapahirap sa kanila. Ilalagay ko na sa bote ang natirang dugo. Sa gayon, ipapatak ko to sa mutya ng kidlat upang mapaamo ang mutya. May oras din ang babaeng yun. Kailan natin susugurin ang babae? Kalma lang, tol. Magpalakas muna tayo. Hindi pa nga naghihilom ang bukol mo'y atat ka na naman. Buisit Napakapakialamera. Hindi tuloy natin nakuha ang mga bata. Sigurado ako nag-uusap-usap ng mga yun ngayon kung paano tayo tutugisin. Kaya nga pag-isipan natin na maayos bago tayo sumugod. Kailangan natin makuha ang mutya. Nang sa ganon, hindi na tayo matatakot sa mga manggagamot dahil ang mutya ng kidlat ang siyang pinakamalakas sa lahat. Ay nako, ibo na naman ang magiging pagkain ko nito. Ang takaw mo talaga, puro pagkain lang ang nasa utak mo. Naramdaman ni Imelda na nawala ang bisa ng ritual na isinagawa niyang pagpapalubag sa mga aswanga. Nay, hindi ko na po pinatay ang apoy sa pugon para po tuluyan ng manghina ang mga aswang. Nakakatakot po pala talaga sila. Naputol nila ang bisa ng isinasagawa kong ritual, anak. Maalam ang mga aswang na yun. Kailangan ko silang paghandaan. Dahil gusto nilang kunin ang butya. Hindi pwedeng mapasa kamay nila ito. Dahil mas lalo silang lalakas. Nay, natatakot po ako. Huwag na lang kaya muna tayo maglako. Baka makasalubong natin sila sa daan. Anak, Aya, tibayan mo ang loob mo. Hindi naman kita pababayaan Alam ko po yun, Nay. Ang kinakatakot ko'y saktan po nila kayo, kagaya ng ginawa nila kay Aling Dolor. Napayakap na lamang si Aya sa ina habang napapaluha. Maya-maya'y natanaw nila mula sa bintana na dumating na ang bangkay ni Mang Waldo na naroon sa kabaong. Ganun na lamang ang paghihinagpis ni Aling Dolor sa kalunos-lunos na sinapit ng asawa. Makalipas ang 2 araw ay inilibing din ito, kasabay ng kapatid nitong pinaslang din ng aswang.
pansamantalang naging payapa ang baryo. Ngunit batid ni Imelda na ang katahimikang yun ay may nagbabadyang panganib. Napabalikwas siya ng bangon nang may mga langit-ngit siyang narinig. Tila pilit na binubuksan ang kanilang bubong, kaya't kinuha ni Imelda ang pinatulis na kawayan. Nay, ano pong ginagawa niyo? Shh! Huwag kang maingay. Nararamdaman kong nandito na naman ang aswang. Humingi po tayo ng tulong sa mga kapitbahay. Sinenyasan ni Imelda ang anak na tumahimik dahil nakikita na nitong naroon sa itaas ng bubong ang aswang. Dali-daling kinuha ni Aya ang garapon na may lamang asina at nagtago sa ilalim ng mesa. Buong lakas na tinusok ni Imelda ang pinatulis na kawayan sa aswang, kaya't malakas itong pumalahaw nang tamaan ng puweta nito. Yeah! Aray! Ang sakit! Nay, nasapul mo siya. Sige! Hindi lang yan ang aabutin nyo kapag nanggulo pa kayo! Walang hiya ka talagang babae ka! Ginagalit mo talaga ako! Bumulusok sa loob ng bahay ang pandak na aswang dahil sa pagpupumiglas nito sa bubungan. Muling tumambad sa harapan ng mag-inang nakakasindak nitong itsura. Aba, ang mutya ng kidlat! Totoo palang nasa iyo Akin na yan! Kung ayaw mong patayin ko itong anak mo! Lumayo ka sa akin, aswang! Itong sayo! Ang mukha ko hangapti! Aray! Hoy! Oping animal ka! Nasaan ka na? Hindi ka talaga maaasahan! Ang lakas pa ng loob niyong sumugod dito, ha? Hinambalos siya ng sibat ni Imelda habang sinasabuyan siya ng asin ni Aya. Ngunit kahit na pinagtulungan siya na mag-ina, ay nagawa pa rin itong hablutin si Aya sa paa at kalad ka rin palabas ng bahay. Nabitiwan ng bata ang garapon ng asin, kaya't gano'n na lamang ang takot nito. Akala mo talaga kaya mo kung babae ka? Kung ayaw mong ibigay sa akin ang mutya, papatayin ko na lamang itong anak mo! Aray! Nanay! Tulong! Hoy! Ibalik mo ang anak ko! Animal ka! Muling nanalaitay sa buong katawan ni Imelda ang kapangyarihan ng mutya ng kidlat. Kaya't lumiwanag na naman ang bawat bagay na kanyang hawak. Matuling siyang tumakbo at sinundan ng pandak na aswang. Ngunit humarang sa kanyang daan ang aswang na si Openg. Ikaw na naman! Buhay ka pa pala! Ibigay mo sa amin ang mutya kung gusto mong mabuhay pa ang anak mo. Alam mo bang mas mabangis ang kapatid kong yun kesa sa akin? Alam ko! Kaya huwag kang paharang-harang sa daan! Ang sakit ng bagang ko! Ang lakas talaga niya! Natanggal ang ilang ngipin ng aswang nang hambalusin siya ni Imelda ng sibat sa muka. Bumagsak siya at napasubsob sa lupa. Dahil sa ingay nila, ay lumabas ang kanilang mga kapitbahay. Maging si Dolor ay may daladalang itak. Iniwan nito ang mga anak sa kanyang ina at tinulungan si Imelda sa pagsugod sa aswang. Imelda, ibalato mo ang hayop na to sa akin. Ikaw ang aswang na pumatay kay Waldo. Ngayon, matitikman mo ang ganti ng isang byuda. Kayo na ang bahala sa kanya. Hahabulin ko pa ang isang aswang na tumangay sa aking anak. Ang daliri ko, aray! Iisa-isahin kong puputulin ang mga daliri mo hanggang sa magdusa ka. Tingnan mo ang ginawa niyo sa akin. Halos matanggal ang tenga ko dahil sa kagagawa ninyo. Paulit-ulit na hinataw ng itak ni Aling Dolor ang aswang. Dahilan na sumirit ang dugo nito ng masugatan sa likod. Ngunit tumayo ito at sinakal ang babae. Papatayin kitang babae ka! Ay! Ubusin ko ang dugo mo! Katulad ng ginawa ni Nardo sa iyong asawa! Tulungan niyo ako! Pinagtulungan ng mga kababaryo na sugurin ang aswang na si Openg. Inundayan nila ng saksak gamit ang pinatulis na kawayan hanggang sa malagutan ng hininga. Demonyo ka ha? Bago mo ako mapatay, uunahan na kita! Nasaan si Imelda? Tulungan natin siya. Dinala ng isang aswang si Aya. Kailangan natin mailigtas ang bata.
Mga kasama, halina kayo. Kailangan nating madakip ang isa pang aswang. Nanganganib ang buhay ni Aya. Bitbit ang mga sulu at sandata ay naghiwa-hiwalay silang maghanap sa aswang. Samantala, nabitiwan ng pandak na aswang si Aya nang maramdaman na parang nakukuryente siya nang hawakan ito. Anong nangyayari? May kapangyarihan ka rin, bata? Ibigay mo sa akin ang mutya na taglay mo. Wala akong mutya. Aray! Ang sakit ng likod ko. Magsisinungaling ka ba talaga, ha? Layuan mo ang anak ko! Ito ba ang hinahanap mo? Pambira, lumiluwanag ang mga mata niya. Tila ba'y may kuryenteng nananalitay sa buong niyang katawan, katulad ng batang ito. Hahabutin pa sana nito si Aya, ngunit bigla niya itong nabitiwan nang muli siyang nakuryente. Lingid sa kalaman ng aswang na kaya ng mutya ng kidlat na protektahan ng taong mahal sa buhay ng mismong may tanga nito. Lalo na't nananalaytay sa dugo ni Aya ang pagiging babaylana, katulad ng kanyang ina. Sinugod ng aswang si Imelda, ngunit nailagan siya nito. Inilabas nito ang mahabang dila upang ipulupot sa babae, subalit malakas ang hinambalos nito ng sibat dahilan na tumilapon siya sa talahiban. Magmamatigas ka talaga, ha? Huwag mo kong ginagalit dahil hindi mo magugustuhan. Wala akong pakialam kung magagalit ka man o hindi. Dahil hindi naman magbabago yung itsura mo eh. Pangit pa rin. Pintasera ka rin, babae ka. Sige, sumugod ka. Para malaman ko kung gaano ka kalakas. Nay, mag-iingat po kayo. Magtago ka na, anak. Ako na ang bahala sa aswang na ito. Palipat-lipat ang aswang sa mga puno, kaya't hinampas-hampas ni Imelda ng hawak nitong sibat ang puno kung saan ito sumasampa. Sa tulong ng kapangyarihan ng mutya ng kidlat ay nakukuryente ang aswang. Ganun na lamang ang sigaw nito na umaalingaw-ngaw sa gubat. Bumulusok ito pa ibaba, dahilan na mamilipit ito sa sakit. Aray! Ang sakit ng balakang ko! Walang hiya ka talagang babae ka! Babali mo pa talaga ang mga buto ko, ha? Wala ka nang ginawa kundi ang saktan ako! Ikaw ang sumugod sa bahay at ng gulo. Gusto mo pang patayin kaming mag-ina? Tapos ikaw pa tong may ganang magreklamo? May araw ka rin. Kung hindi ko man makuha ngayon ang mutya, sisiguraduhin kong babalikan kita. At sa susunod nating pagharap, papatayin na kita. May plano ka pa talagang tumakas. Wala ka nang kawala, demonyo ka. Umalis ka sa daraanan ko, tanda. Isa ka pang pakialamero. Gusto mo sigurong halukayin ko yung laman loob mo, no? Itinulak nito si Lolo George at ninundagan ng mga kalalakihan at pinagkakalmot. Ngunit malakas ang hinambalos ni Lolo nang hawak nitong sibat. Dahilan na muling matumba ang aswanga. Bagamat matulin itong gumapang sa lupa upang makalayo. Maliksi talagang maliit na aswang na yun. Mas malakas siya kesa sa isang aswang. Oo nga, Lolo. Ngunit huwag na nating hayaan na makalayo pa siya at makatakas. Mga kasama, maghiwa-hiwalay tayong muli. Hindi pa yun nakalalayo. Nay, parang hindi siya nakakaramdam ng sakit. Parang mas nakakatakot po siya sa tuwing sinasaktan niyo. Nasasaktan siya, anak. Ngunit ayaw lang niyang ipahalata sa atin na nanghihina siya. Tara na, at hahanapin pa natin siya. Nabaling ang pansin ni Imelda sa kalabaw na nagkukubli sa mga talahib. Batid niyang nagtigbaliw ang aswang sa hayop upang linlangin sila nito. Akala mo siguro makapagtatago ka, no? Wala ka nung kawala. Kahit anong hayop pang gayahin mo. Ikaw na babae ka. Hindi ka talaga titigil hanggat hindi mo ko napapatay, no? Pareho lang naman tayo eh. Kung gusto mo ng laban, huwag kang tumakas. Gusto mo ang mutya, di ba? Sige, kunin mo. Yun ay kung kaya mo akong talunin. Napakayabang mo talaga. Isang hamak na tindera ng tinapa. Akala mo kung sino ka na? Sinugod nito si Imelda at Aya bilang mabagsik na kalabaw. Mahaba ang sungay nito, kaya't inararo niya ang mag-ina.
Ngunit maliksi silang nakailag at tila lumutang sa hangin. Abay, duwag ka rin pala. Akala ko ba'y hindi ka tatakbo? Sinong tatakbo? Nandito ako! Paano ka nakalutang ng ganyan? May pagkamulto kang babae ka. Kayo ng anak mo. Oh, bakit parang natatakot ka na naman? Mukhang aatras ka na yata, ha? Hinahamon mo talaga akong babae ka. Namumuro ka na sa akin. Ang pinakayoko yung pinapagod ako. Pagod ka na sa lagay mong yan? Nag-uumpisa pa lang ang laban. Sinugod siya ni Imelda ng sibat nang muling sumampa sa lupa. Matuloy nitong tumakbo patungo sa aswang na nooy patuloy na nagliliwanag ang mga balintatawa. Hindi siya pangkaraniwang manggagamot. Pakiwaran ko yun ang galing sa malakas na antas ng mga manggagamot. Tumakbo ang aswang sa takot na maabutan ni Imelda. Hinagis ng babayang sibat at tinamaan ang kalaban sa likod. Kaya't muling nagpagulong-gulong ito pababa ng burol. Ngunit laking gulat nito nang bumagsak siya sa paanan ng mga kalalakihan na nooy matalim na nakatingin sa kanya. Oh, paano ba yan? Kami pa rin ang binagsakan mo. Kahit anong takbo mo, mapapagod ka lang. Mga hangal, ginagamit lamang kayo ng babaeng yan upang patayin ako. Sa oras na mapatay niya ako, kayo naman ang isusunod niya dahil isa siyang aswang. Kauri namin siya at matagal niya na kayong pinagloloko. Hoy! Huwag mong bilugin ang mga ulo namin. Matagal na namin silang kilala. Kung may hangal man, ay ikaw yun. Ang daldal mo ring aswang ka. Openg! Nasaan ka na? Wisit ka. Hinayaan mo akong paligiran ng mga tao ito. Sino ang hinahanap mo? Ang kapatid mong aswang? Huwag mo na siyang tawagin dahil patay na siya. Patay? Pinatay niyo ang kapatid ko? Mga walang hiya kayo! Bit-bit ang bangkay ng isang aswang. Hinagis ito ng isang lalaki sa harapan ng namimilipit sa sakit na pandak na aswang. Ganun na lamang ang pagkataranta nito at nagpupumilit na makatakas. Ngunit nakatutok na ang lahat ng sibat sa kanya. Ilang sandali nagsalita ng mga tao sa pagsaksak sa katawan nito. Sumirit ang dugo nito, kaya't halos mamaos ito sa kasisigaw at umalingaw-ngaw ang boses nito sa kadiliman ng gabi. Nay, wala na po siyang kawala mula sa mga kababaryo natin. Sigurado po kung hindi na siya makakaligtas pa. Oo anak, hindi na mapipigilan ang galit ng mga tao. Marami na silang buhay na kinuha, kaya't nararapat lang sa mga aswang na yan ang kamatayan. Nay, hindi ko po akalain na kaya mo lumutang sa ere. Ang galing po ng mutya ng kidlat. At saka, kakaibang inyong itsura. Lumiliwanag po. Hindi ko rin sukat akalain na ganito ang bisa ng mutya. Kaya kailangan nating ingatan ito mula sa masasamang nilalang. Dahil marami ang magkakainteres sa mutsyang ito para gamitin sa kasamaan. Opo, Nay. Sumapit ang umaga. Nagtulungan ang mga tao sa paghukay ng lupa upang doon ilibing ang bangkay ng mga aswang na kanilang napatay. Upang masiguro na wala ng kawala ang mga ito at hindi na muling mabuhay. Sinigaan nila ang dugong bangkay hanggang sa matupok ng apoy. Sana wala ng aswang na maghahasik ng lagim sa ating baryo upang mawala na ang takot ng mga tao sa tuwing sasapit ang dilim. Nabigyan na rin ng hustisya ang pagkamatay ni Waldo at lahat na nabiktima nila. Gusto ko lang humingi ng tawad sa inyo sa maling pagpapakalat ko ng impormasyon tungkol kay Imelda na siya ang aswang sa baryo. Gawa-gawa ko lang yun noon dahil galit ako sa kanya. Hindi pa naman huli ang lahat upang magbago. Ang importante, natuto ka. Isa kang ina, kaya kailangan na maging mabuting modelo ka sa iyong mga anak. Sa gayon, ang kabutihan mo ang kanilang gagayahin, hindi yung kasamaan. Natauhan na ho ako, Mang George. Hoy siya, umuwi na tayo. Alam kong pagod na ang lahat sa pagtugi sa mga aswang na yan. Sabay-sabay silang umuwi sa kanilang mga tahanan
habang patuloy na tinutupok ng apoy ang katawan ng magkapatid na aswang. Mula nang mamatay ang mga ito, ay naging tahimik na ang baryo. Magkasama nang nagtitinda ng tinapa sina Dolor at Imelda. Napawi na ang galit at inggit nito sa babaeng kinamumuhian niya noon at sila'y naging magkaibigan. Wakas.